Eto na mga kababayan, nagsusulputan na po ang mga original DDS. Naglalabasan na sila sa kanilang rally. Gusto ko lang pong sagutin ang sinabing ito ni Jimmy Bondoc dahil para po sa akin maling-mali. Sabi niya dito, noong panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon siyang nanungkulan. Ibinigay ang buhay niya sa bayan. 6 na taon rin siyang binanatan ng media. Tumigil ba yung banat sa kanya? Hindi, di ba? Meron ba siyang pinagbawalang magsalita? Meron ba siyang pinagbawalang pumasok sa Malacanang? Pagkatapos ng kanyang panunungkulan, nakita natin kung gaano ang laki ng iginanda ng ating bayan. Noong panahon ni Duterte, nawala yung lumang Maharlika at nagkaroon ng bagong dugong Maharlika, ang dugong Duterte. Hindi po tayo loyal sa Duterte lang na pangalan. Loyal tayo sa nagmamahal sa Pilipinas. Ayan sabi, Attorney Jimmy Bondoc. Gusto kong sabihin kay Jimmy Bondoc na sablay yung sinabi mo na walang pinagbawalan ang dating administrasyon na magsalita, no? Or walang pinagbawalang makapasok sa Malacanang. Dahil unang-una, naipasara nga, no? Or hindi nabigyan ng prangkisa. Hindi na-renew yung prangkisa ng ABS-CBN. So, that's one. Pangalawa, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalala ko, pinagbawalang mag-cover ang Rappler sa loob ng palasyo ng Malacanang. No? Natatandaan niyan mga kababayan? So, anong sinasabi mo na walang pinagbawalan ang dating administrasyon or ang dating Pangulong Duterte na magsalita? May mga nakulong pa nga, no? Tapos yung bumabatikos, mapa social media yan or mapa kalsada. Anong nangyayari? Nire-red tag. No? Binabansagang rebelde, binabansagang komunista or makakaliwa. Talamak ang red tagging noong nakaraang administrasyon. Ngayon nga, wala eh. Wala kaming makitang nare-red tag. Yung mga nagrarally nga dyan regular na nagrarally kayo. Yung grupo nyo, nagrarally, nare-red tag ba kayo ng mga kakamping, ng mga PBBM supporters? Hindi kayo nare-red tag. Pero anong nangyari nung panahon ng dating administrasyon? Kahit si Patricia noon na nagpasimula ng community pantry, ni-red tag. Yung gusto lang tumulong sa mga kababayan, ni-red tag. So, wag mo sabihin na walang pinagbawalang magsalita noong panahon ng nakaraang administrasyon. Maling-mali yan. May nakulong si Senator De Lima, may kinasuhan si Senator Trillanes, si Maria Ressa, no? Kung ano-anong kaso nila. Merong na red tag, ang dami na red tag. Isa na po ako dyan na red tag, mga kababayan. May mga nakareceive pa po ng mga D-threat. Bukod dyan, meron pong hindi pinapasok sa Malacanang para mag-cover at merong hindi na-renew ang prangkisa. So, anong pinagsasabi ni Jimmy Bondoc? Sinasabi mo na hindi ka loyal sa mga Duterte, pero anong bukang bibig mo dito sa message mo na ito? Sa statement mo na yan? Very obvious. In my opinion, I think, nagkakaganyan kayo dahil hindi pumapabor sa inyo ang kasalukuyang administrasyon. Kung totoong makabansa kayo, makabayan kayo, sasama kayo sa amin. Kami yung majority. Mas marami kami na sumusuporta sa gobyerno, sa administrasyon at sa Pilipinas. Sabi ko nga, kung yung pagrarally nyo ay kino-convert nyo yung energy nyo dyan, yung oras, yung gastos, yung lahat ng ibinubuhos nyo dyan ay kino-convert nyo sa pagtulong sa kapwa, sa pagtatayo or pagtatatag ng NGO, kagaya ng ginawa nila Atty. Leni Robredo ng mga kakamping after matalo, ay nagtatag ng NGO na tumutulong sa mga Pilipino. Kung ganyan ang ginagawa nyo, pare-pareho tayong giginhawa. Ewan ko sa inyo mga kababayan, pero ito yung observation ko. Meron silang pattern. Lahat yan, yung mga nagsasalita na bumabati ko sa gobyerno. Ang nakikita kong pattern or style nila is pagmukaing magaling, maganda ang nakaraang administrasyon, at pagmukaing masama, mali, or hindi maganda ang kasalukuyang administrasyon. Yan po ang aking obserbasyon mga kababayan. Minsan nakikita ko yung iba dyan, dinidiscredit, o sinasabi na walang nagagawa kahit talagang isinusupalpal mo na, pinapamukha mo na yung mga accomplishment, pinapakitaan mo ng proof, ng resibo, pero sa kanila binabaliwala nila at sinasadya nilang sabihin sa kanilang mga live stream, sa kanilang mga content na walang nagagawa. Sinasadya nilang sabihan at ipamukha sa mga Pilipino na wala tayong napapala sa kasalukuyang gobyerno. But in reality, ayaw lang nilang kilalanin, nagbubulag-bulagan lang sila dahil hindi nila matanggap or nasasaktan silang tanggapin na mas maraming tao ang nakaka-appreciate ngayon kesa sa nakaraang administrasyon. Kahit nga kami mga kakamping, hindi naman kami kasama ng mga PBBM supporters nung nakaraang eleksyon. Ngayon, nakikita namin na nagtatrabaho ang gobyerno.
No, nakikita namin na nabibigyan ng hustisya yung mga taong dapat bigyan ng hustisya. Nakikita namin na walang kinikilingan. So sa'yo, Jimmy Bondoc, sana naman itama mo yung sinasabi mo. Nagmumukhang double standard or bias ka. Para sa akin, hindi totoo yung sinabi mo. At pinaliwanag ko na kung bakit. Nakikita namin, or ako personally, nakikita ko po yung pattern nila. Yung pattern nila na pagmumukhaing magaling yung nakaraang administrasyon at pagmumukhaing hindi magaling ang kasalukuyang administrasyon. Tama na, 4 na taon na lang po ang natitira sa Pangulong Bongbong Marcos. Patapusin po natin siya, magtulungan tayong mga Pilipino, at kung gusto niyo maghalal ng kung sinong gusto niyong ihalal, hintayin niyo na lang po ang 2025 at 2028. Maraming pong salamat.